Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungo sa pagpapatibay ng digital infrastructure at telecommunication services, nagsama-samang iba't ibang kawani ng gobyerno, regulators, telecom operators, technology providers at investors sa Philippine Telecommunications Summit 2026 na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology. Ang detalye mula kay Faith Santiago. Kumilos tayo na may isang hangarin, ang maghatid ng pag-asa, ng ginhawa at pagkakataon sa bawat Pilipino. Iyan ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ang paghimok niyang magtulungan at magkaisa ang pamahalaan, pribadong sektor at lokal na pamayanan. Ito'y upang tugunan ang issue sa mabagal na koneksyon, mataas na internet rates at broadband access para abutin ang mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA sa bansa. Ayon sa Pangulo, malaki ang epekto ng kawalan ng connectivity sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino, gayon din sa edukasyon. Napipigilan din aniya nito ang pagkakaroon ng economic opportunity at nagpapabagal ng national progress. While our cities enjoy high-speed and reliable service, many rural and remote areas, coastal communities, mountainous regions, and smaller islands continue to face unstable signals and limited broadband access. Delays in permits, right-of-way restrictions, fiber cuts, and power interruptions further widen these gaps. Sa pangunguna ng Department of Information and Communications Technology, unti-unting naisa sa katuparan ng pamahalaan ang mga reforma para maging abot kaya at napapakinabangan ng mga Pilipino ang konektibidad. Sa naganap na Philippine Telecommunications Summit 2026, tinalakay ng mga nagsama-samang kawani ng pamahalaan, regulators, telecom operators, technology providers at investors ang mga pambansang polisiya, strategic investments at real-world deployment ng fiber at 5G tungo sa mga satellite at data center. Dito ibinahagi rin ng punong ehekutibo ang lahat ng hakbang na naisagawa na ng pamahalaan, kagaya ng enactment ng Konektadong Pinoy Act, implementasyon ng Free Public Internet Access Program sa higit 9,500 active free Wi-Fi access points sa higit 5,000 pampublikong lugar. Pinromote din ng Pangulo ang Bayanihan SIM Card Project na nagbibigay sa mga estudyante sa public school, guro at indigent communities ng monthly data allocations. Umabot na sa halos 70,000 subsidized SIM cards ang naipamahagi. Samantala, kaisa rin si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe sa malinaw na direksyon ng pamahalaan para magkaroon ang lahat ng mga Pilipino ng koneksyon sa bawat sulok ng bansa. Kabilang naman sa panel discussion na Connectivity Saves Lives si Bataan 1st District Representative Tony Roman, kasama ang iba pang kawani ng pamahalaan, mga akadim at lehislatura. Tinalakay nila ang kritikal na papel ng connectivity sa disaster preparedness and response, kagaya ng early warning systems at real-time coordination. Mayroon namang paalala si DICT Secretary Henry Aguda para sa mga kababayan natin. The internet is not a luxury. It's a right, it's a tool, and an investment for all of our future. Mga kababayan, ang work natin today is not just about plans or talks. It's about action. Action for more jobs, more learning, and more opportunities so that every Filipino can thrive in the digital age. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, 13 sa tanghali ng Congress TV.